Kumusta po? Kumusta kayong lahat? Kumusta mga pinsan? Mabuti? Meron bang may mabuting balita, good news they want to share? Meron ba? Masaya? Just happy? Magaling? Sige, Nico, ano ang magandang balita mo? May bagong trabaho ako. Yay! Magaling! Magaling! Sige, masaya ako para sa'yo. Mabuti ako. Ako? Um, Mabuti naman ako nakatulog ng 8 hours. Sige. So, yan ay accomplishment para sa akin. I got my 8 hours of sleep. Sige. Ngayon, gusto ko lang i-announce. I actually want to announce something sa inyo. So, sa Google Sheet, may, di ba, merong week 1 to 8 na column. And then merong pinaka last column ay project, right? Sige, ako will put the information there this week, pero para sa mga curious, ang project ninyo ay you have to create a 5-minute video of a day in my life in Tagalog. So it's you vlogging for the day sa Tagalog. Sige? So it's a 5-minute video. You will use everything that you learned from week 1 to 8, introducing yourself. Especially today, ang lesson natin ay daily routine. So that will help you sa inyong project. Sige? So it would be cool if you can do that. If you want to post it sa social media, tag me, collaborate with me because I have no time to post anything on social media. Sige? Or you can send it to me sa email. I will be very, very happy to watch ang video ninyo. Sige? So yun lang ang announcement ko. I-share ko na ang aking screen. Sige? Ayan. Reminder lang, if kayo ay gagamit, you will use World Remit. I-gamitin po ninyo ang promo code na Jeepney School. Sige? Salamat! Ayan, ang lesson natin sa araw na ito ay ang morning routine natin and how we can express that sa Tagalog. Pero bago yan, before that, mag-review muna tayo ng lesson natin noong Miyerkules. Sige? We learned how to tell time sa Tagalog. Now let's ask each other. If you want to participate, raise your hand. I will ask you, you answer me, and then I will ask you to share your question to someone that I will appoint. Sige? Okay, ang tanong ko, anong oras ang soccer practice mo sa Lunes? Anong oras ang soccer practice mo sa Lunes? Angelica Ariaso. Alas 6 ng gabi ang soccer practice ko sa Lunes. Magaling. Sige, ask your question to Marian Daniel. Okay. Marianne, anong oras ang yoga mo sa Martes? Talagang gusto ko ang yoga. Um, alas 8 ng umaga ang klase ng yoga sa Martes. Magaling. Sige, Ate Marian, ask mo si Liberty Estolas. Liberty, anong oras ang fiesta mo sa Sabado? Alas 4 ng hapon ang piyesta ko sa Miyerkules o Sabado. Sige, magaling. Sige, Liberty, ask mo si Catherine Benedicto. Catherine, anong oras ang eskwela mo sa Linggo? Alas 10 ng umaga ang eskwela ko sa Linggo. Magaling. Sige, Ate Catherine, ask mo si Mark Luon. Kuya Mark, anong oras ang swimming lessons mo sa Webes? Sa Huwebes, alas 6 na hapon ang
swimming lessons ko sa Webes? Magaling. Sige, ask mo si Paige. Ano oras ang magtakbo mo sa Sabado? Takbo, running. Sige. Once running ang sorry umaga Mhm. running ko sa Sabado. Magaling. Sige. Ayan. Sige, Paige, ask mo ako. Anong oras ang Pilates mo sa Martes? I don't do Pilates, can't afford. Pero let's do na lang, walking. Sige. Ayan. Alas 8 ng umaga ang walking ko sa Sabado? Linggo? Sige. Ayan, salamat. Sige. Ngayon, there's another way to ask for the time and day of an activity sa Tagalog. Sa English, you say when. When is your party? When is your graduation? When is your dentist appointment? So sa Tagalog, we say kailan, but we also say kailan. It's the same thing. Mas casual ang kailan. Sige. Kailan ang graduation mo? Kailan ang yoga mo? Sige. Now, you can answer that you can answer it using day sa week, or you can be more detailed by adding more time. You can say, sa Wednesday ang yoga ko. Or you can be more specific, sa Wednesday ng 3 o'clock ang yoga ko. Alas 3 ng hapon ang yoga ko. Sige, ang time is optional, pero mas maganda if you will use yung days a week, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Sige, if you want to participate, let's raise your hand po. Ako will ask you. Sige, kailan ang concert mo? Liberty Estolas, kailan ang concert mo? Sa Webes ang concert ko. Magaling. Kailan ang fundraising mo, Paige? Nakamute ka, Paige. Sa Lunes ang fundraising ko. Magaling. Kailan ang hearing mo, Eric Jones? Sa umaga sa Martes ang hearing ko. Magaling. Kailan ang yoga class mo, Helena ko? Sa Miyerkules ang yoga class ko. Magaling. Kailan ang book club meet nyo, Ana Palacios? Sa Webes ang book club ko. Magaling, magaling. Sige, kailan ang theater practice mo, Julie Subido? Sa Biyernes ang theater practice ko. Magaling. Sige, kailan ang book signing mo, Francis Salvador? Nakamute ka. Sa Linggo ang book signing ko. Magaling. Kailan ang birthday mo, Teresa Teston? Sa Sabado ang birthday ko. Yay! Kailan ang graduation mo, Monadel? Sa sorry. Sa Sabado ang graduation ko. Magaling. Kailan ang shopping mo, Noel? Sa Linggo ang shopping ko. Kailan ang marathon mo, Jurel Bernard? Sa Biyernes ang marathon ko.
Magaling. Salamat. Sige, ayan. Yan ang for when. If you kayo ay asking sa when, sa English, kailan. Sige, now let's do our vocabulary words. Lahat ng vocabulary words, all the vocabulary words I'm introducing are all in past tense. Sige? Okay, the word is gumising. Gumising. Let's say gumising 3 times. Gumising, gumising, gumising. Very good. Gumising. Gumising ay past tense for wake up, but gumising is also command infinitive. Pero in this context, we're using it as a past tense. Sige? Now let's read the sentence together. Okay? Gumising ako ng alas 7 ng umaga. Okay? Ate Cherry, why do we have nang there? N-A-N-G. What's the difference between nang, N-A-N-G, and N-G? So, sa sound, they sound the same. Okay? Pero they serve different purpose sa Tagalog. Okay? Ito ang difference ng long NG and short NG. So if it's a short NG, in the context of time, nang is part of the time expression, like alas 3 ng hapon, alas 6 ng umaga. Now the NANG, nang, it connects the action to the time it happened. Sige? So linker siya for the verb sa time. Example, pumunta ako is our verb, pumunta ako ng alas 3 ng hapon. Kumain ako 8 ng alas 6 ng umaga. Okay? So, pero don't stress kasi even native speakers of Tagalog, they don't even know the difference. Sige? So, only few know the difference of the long NANG and the short NG. Sige, ito pa ang more examples. Alas 3 ng hapon, alas 6 ng umaga, alas 9 ng gabi. NANG, pumunta ako ng alas 3 ng hapon, kumain ako ng alas 6 ng umaga, natulog ako ng alas 9 ng gabi. So it's okay if you interchange the two kasi they sound the same, pero I feel like it's my obligation as a language teacher to tell you the difference. Sige? Next po ay, ayan, ang question ko, answer my question. Anong oras ka gumising? What time did you wake up? Answer at the chair. I have a series of questions here. If you want to participate, raise your hands. Sige. Anong oras ka gumising, Catherine Benedicto? Gumising ako ng alas 10 ng umaga. Magaling. Anong oras ka gumising, Nico Florido? Gumising ako ng alas 9 ng gabi. Magaling. Sige. Anong oras ka gumising, Christina Rono? Gumising ako ng alas 6:30 ng umaga. Magaling. Anong oras ka gumising, Teresa Teston? Gumising ako ng alas 7 ng umaga. Okay, magaling. Sige. Next word po ay naghilamos. Naghilamos. Let's say naghilamos 3 times. Naghilamos, naghilamos, naghilamos. Past tense ng washing face. Sige, let's read the sentence together. Sige, to practice ang ating mga muscles sa face, sa pagre-read sa Tagalog. Naghilamos ako ng alas 7:30 ng umaga. Alas 7:30, 7:30. Sige? Anong oras ka naghilamos? What time did you wash your face? Not that I'm being nosy, but I need you to practice to express time. Sige, anong oras ka naghilamos? Brave Sabio. Naghilamos ako ng sorry. Okay. Alas? Naghilamos ako ng alas 4 ng gabi. Magaling. Anong oras ka naghilamos? Austin Pangan. Naghilamos ako ng alas 6:30 ng umaga. Magaling. Anong oras ka naghilamos, Rexy? Naghilamos ako ng alas 8:30
ng gabi. Magaling. Salamat. Sige. Ayan, sunod ay nagsipilyo. Nagsipilyo. Let's say nagsipilyo 3 times. Nagsipilyo, nagsipilyo, nagsipilyo. Past tense para sa brushing teeth. Sige, nagsipilyo. Let's read the sentence. Nagsipilyo ako ng alas 8 ng umaga. Magaling. Sige, anong oras ka nagsipilyo? Anong oras ka nagsipilyo? Ana Palacios, anong oras ka nagsipilyo? Nagsipilyo ako ng alas 7 ang umaga. Magaling. Sige, anong oras ka nagsipilyo? Jasmine Martinez. Nagsipilyo ako ng 8 ng gabi. Magaling. Alas 8 ng gabi. Anong oras ka nagsipilyo? Ray Marcos. Nagsipilyo ako ng alas 11:30 ng umaga. Magaling. Anong oras ka nagsipilyo? Robin Relosa. Nagsipilyo ako ng alas 8 ng gabi. Magaling. Anong oras ka nagsipilyo? Pandan Wangi. Sige. Nagsipilyo ako ng alas 6 ng umaga. Magaling. Sige, ang next word po natin ay naligo. Naligo. Sige, so the idea of naligo ay showering, and it could be showering, it could be bathing. So in Tagalog, we just say naligo for any of the two. Because we don't have showers sa Philippines, so, and we don't have tubs sa Philippines to take a bath, but we do clean our body using tabo, so we just say naligo. Sige? Let's say naligo 3 times. Naligo, naligo, naligo. Sige? Let's read the sentence. Naligo ako ng alas 8:15 ng umaga. 15, 15. 8:15. Alas 8:15 ng umaga. Sige? Magaling. Anong oras ka naligo? Anong oras ka naligo, Cheryl? Naligo ako ng alas 7 ng umaga. Magaling. Anong oras ka naligo, Marian? Naligo ako ng alas 8:30 ng gabi. Magaling. Anong oras ka naligo, Mona Del? Naligo ako ng alas 10 ng gabi. Magaling. Sige, anong oras ka naligo, Ana Palacios? Naligo ako ng alas 11 gabi. Magaling. Anong oras ka naligo, Angelica Riaso? Naligo ako ng alas 7:30 ng umaga. Magaling. Sige. Sunod naman ay nagsuklay. Suklay. Sige. Nagsuklay ay to comb or brush your hair. Sige. So, Ate Cherry, which is which? Comb or brush? Well, sa Pilipinas, we just use comb. So, and then I realized when I moved here, oh, there's also a brush. I didn't know that you could brush your hair. I thought you can only brush your teeth. Sige. So, sa Tagalog, whether you're using a brush or a comb, we say nagsuklay. Sige? Let's say it together. Nagsuklay. Let's say nagsuklay 3 times. Nagsuklay, nagsuklay, nagsuklay. Now, let's read the sentence. Nagsuklay ako ng alas 8:30 ng umaga. Sige? Anong oras ka nagsuklay? Anong oras ka nagsuklay? Paige? Nagsuklay ako ng alas 6 ng umaga. Magaling. Anong oras ka nagsuklay, Chris Bautista? Nagsuklay ako ng alas 7 ng umaga. Magaling. Sige. Sunod ay kumain. Kumain. Actually, I want to go back to this one. Sige.
So the word suklay, nagsuklay, the word suklay ay comb or brush the object. So in Tagalog, you can add mug or nug to a noun and it becomes an action. Example, Slurpee, okay? Slurpee and then nug. Nug Slurpee turns to you had Slurpee, okay? Or Jollibee, nug Jollibee, you had Jollibee. Okay, suklay, nagsuklay, you brushed your hair. Nagsuklay. Sige, so you can use nag to every English words and then it would become Tagalog. Sige, it will Tagalogize the word. Is that even a word? Sige. Next naman ay kumain. Kumain, 8. Kumain ng almusal. Sige, almusal, breakfast. Now, there's a shorter way to say that you had breakfast at nag-almusal. Almusal. So it's the same example that I mentioned. The almusal is the noun and then nag, you add nag and it turns to you had breakfast. Nag-almusal. Sige. Kumain ng almusal. Now let's read the sentence. Kumain ako ng almusal ng alas 9 ng umaga. Sige? Ayan. Sige, mag-skip na ako. I'm gonna skip this part kasi we don't have time. Pero I just want all of you to answer the question. Sige? Anong oras ka kumain ng almusal? Sige? Answer me using the sentence frame. Kumain ako ng almusal ng alas ng magaling. Sige. So another thing that I want to mention dito, kumain ng almusal is a verb phrase, right? Kumain ng almusal. This is our verb. Sige. Ngayon, if you want to add a doer of the action, the person doing the kain, you add ako after the verb. Kumain ako. Okay? We do not add ako after the whole phrase. Kumain ng almusal ako. It's ungrammatical. Sige? So we add ako after the verb. Kumain ako. Sige? Sunod, it's the same thing for umalis ng bahay. Okay? Let's say it together. Umalis ng bahay. Left the house. Umalis ng bahay. Let's read the sentence. Umalis ako ng bahay ng alas 10 ng umaga. Sige? Okay? Anong oras? I want you all to answer. Anong oras ka umalis ng bahay? Anong oras ka umalis ng bahay? Umalis ako ng bahay ng alas ng umaga. Sige? Magaling. Okay, sunod ay pumasok sa trabaho. Sige? Pumasok sa trabaho. Pumasok ay enter. Enter your workplace, which means like going to work. Sige? Pumasok sa trabaho. Now, let's read the sentence. Pumasok ako sa trabaho ng alas 10 ng umaga. Sige? Now, I will ask you the question, anong oras ka pumasok sa trabaho? What time did you go to work? Sige, answer me, go. Pumasok ako sa trabaho ng alas ng umaga. Sige, magaling. Okay. Sunod, ayan. Mag-ask tayo sa isa't isa. Okay? If you want to participate, raise your hand. Our question is, anong oras ka? And then you pick here an action or a morning routine. We have gumising, nagsipilyo, naghilamos, naligo. I added few words, nagbihis, nagsuklay, nag-almusal, uminom ng kape, uminom ng
ng tubig, ng kape, umalis ng bahay, pumasok sa trabaho. And then you can answer using ang time natin dito. Sige? Hernand Ong, anong oras ka gumising? Gumising ako ng alas 4 ng umaga. Magaling. Sige? Hernard, ask mo si Brave Sabio. Brave, anong oras ka naligo? Alas 6, naligo ako ng alas 6 ng umaga. Magaling. Sige, Brave, ask mo si Jocelyn. Jocelyn, anong oras ka nag-almusal? Nag-almusal ako ng alas 7 ng umaga. Magaling. Sige. Ate Jocelyn, ask mo si Nico Florido. Okay. Nico, anong oras ka nagbihis? Nagbihis ako ng alas 7 ng umaga. Galing. Sige, Nico, ask mo si Eliza. Eliza, anong oras ka umalis ng bahay? Umalis ng bahay ako ng alas 7 ng umaga. Galing. Eliza, ask mo si Ray Marcos. Ray Marcos, anong oras ka nagsipilyo? Nagsipilyo ako ng alas 7 ng umaga. Magaling. Sige, Ray, ask mo si Julie Subido. Julie, anong oras ka naligo? Naligo ako ng alas 8 ng gabi. Magaling. Sige, Ate Julie, ask mo ako. Ate Cherry, anong oras ka nang umalis sa trabaho? Umalis sa trabaho, left work? Yes. Sige. Umalis ako sa trabaho ng alas 7:30 ng gabi. Sige? Ayan. Maraming salamat, my friends. Kung may question kayo, let me know. Gusto ko lang i-mention na don't forget to use the code Jeepney School kung kayo will use World Remit. At I want to mention na don't forget to do your memorization list and your homework. Nasa Google Sheet na po siya. Sige, salamat! Salamat po. Salamat, Ate Cherry. Salamat, Salamat, teacher. Ingat. Salamat. Ate Cherry, ingat. Ingat-ingat. Salamat. Paalam. Yan. Salamat.